ng tama. Papalakas ng papalakas, palinaw ng palinaw. Mga balita at impormasyong naiintindihan dahil malinaw mong nalaman. Tutok lang sa DWIZ. Mula umaga hanggang gabi. Updated on air and online. DWIZ. Nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama. Todo Balita, Lunes hanggang Sabado dito sa DWIZ-FM 89.3 News Radio Dagupan. Good morning, good morning, good morning, good morning. Magandang umaga mga kaibigan. Naimbag nga bigat kanyayo amin na po. Araw ng Lunes, ngayon ay December 8. December 15. At oras na ng ating programang Todo Balita at Komentaryo sa DWIZ Dagupan. Muli tayo ay magkakasama-sama hanggang alas 6 ng umaga. Inyong maririnig mga balita kaganapan sa lalawigan ng Pangasinan, sa ibang bahagi ng bansa at sa ibayong dagat. Ang inyong katoda balita, ako si Liway Manantan Iparagire. Ako naman si Susan Valdez daw. At sa technical kasama natin Aaron Edwin Ino. Sa ulo ng mga balita sa Balitang Nasyonal, Philippine Embassy sa Portugal, blanco pa kay Ko ayon sa DFA. Todo Balita. UN Anti-Corruption Unit gamitin para mahuli sa saldi. Ito naman pahayag ni Senator Lacson. Todo Balita. Higit 70,000 na pulis i-deploy sa Simbang Gabi ayon sa PNP. Todo Balita. Sa balitang lokal, lalawigan ng Pangasinan o Provincial Government ng Pangasinan, inumpisahan na ang 10 taong River Rehabilitation at Flood Project. Todo Balita. Public Health Advisory inilabas ng LGU Calasiao kaugnay sa temporary closure ng RHU Unit o RHU2. Todo Balita. Sa balitang pampalakasan, sa basketball, Corona ayaw pang isuko ng UP. Todo Balita. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Wala pang natatanggap na impormasyon ang ibahada ng Pilipinas sa Portugal tungkol sa kinaroroonan o kalagayan ni dating Congressman Saldico. Sinabi ni DFA o Department of Foreign Affairs spokesman, Assistant Secretary Angelica Escalona, na ang embahada ay walang impormasyon tungkol kay Ko na pinaniniwala ang nagtatago sa nasabing bansa o ibang lugar sa Europa. Dinagdag ni Escalona na agad na kinansila ng DFA ang pasaporte ni Ko matapos matanggap ang utos mula sa Sandigan Bayan. Aniya, sa panahon ng pagkansila ng pasaporte nito, unang iniuulat ng DFA ang pagkansila sa Bureau of Immigration.
Samantala, tahasang sinabi ni Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson na pork barrel fund ang 33 bilyong farm-to-market road budget ng Department of Agriculture para sa 2026. Ayon kay Lacson, wala nakalagay sa panukalang 2026 budget ng DA kung saan itatayo ang mga FMR dahil sa kawalan ng grid coordinates. Ang kawalan ng grid coordinates aniya ay parehong modus sa Magos Flood Control Project ng Department of Public Works and Highways na ipinatigil ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Walang identification, basta naglagak lang ng 33 billion, di parang pork na naman yan, di ni Lacson sa isang interview. Anya mismong Senator Sherwin Gatchalian, Chairman ng Senate Committee on Finance, ang sumita sa grid coordinates ng mga farm-to-market road sa Bicameral Conference Committee hearing. Iginit naman ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson na pag-aaralan ng pamahalaan ang paggamit ng Anti-Corruption Convention ng United Nations na pinagtibay noong taong 2003 upang matunton at madakip si dating Congressman Zaldico. Ayon kay Lacson, ang United Nations Convention Against Corruption na inaprubahan noong 2003 ay pinagtibay ng Senado ng Pilipinas noong 2006. Isa itong legal na at umiiral na kasunduang pandaigdig na nagbibigay ng balangkas para sa kooperasyon ng mga bansa laban sa korupsyon. Sa ilalim ng Article 38 ng nasabing UNCAC o UNCAC, inaatasan ang mga state parties na magtulungan sa pag-iimbestiga at pag-uusig sa mga kasong kriminal. Diin ni Lacson, maaring pag-aralan ng Office of the Ombudsman, DOJ at DFA ang opsyon upang humingi ng tulong sa ibang signatories ng nasabing kasunduan. Samantala, nagpahayag si Senador Erwin Tulfo na ang alinlangan sa 33 bilyong pondo para sa farm-to-market roads o FMR sa 2026 o 17 bilyong dagdag mula sa orihinal na mungkahe sa National Expenditure Program dahil sa kawalan ng katiyakan na maayos itong maimplementa. Meron din ako alinlangan dito dahil 33 bilyon ito, napakalaking halaga nito. Bagaman alam kong kailangan ito ng ating mga magsasaka, ang problema ay baka isipin ng publiko na inalis natin ang mga flood control projects pero pinalitan naman namin ang farm-to-market roads, payag ni Tulfo sa unang araw ng pagpupulong ng Bicameral Conference. Ipinunto ni Senator Pia Cayetano na ang budget para sa FMRs sa 2026 ay mali pa umabot sa 43 billion dahil sa 11 bilyong unreleased funds mula 2025. Nilinaw naman ni House Appropriations Panel Chairman Mika Swansing na komprehensibo na ang master plan ngunit hindi pa kasama ang ilang malalayong lugar. Handang-handa na ang Philippine National Police sa pagdaraos ng tradisyonal na simbang gabi sa mas pinalakas na puwersa ng mga tauhan para sa foot patrols, checkpoints at mobile units, kabilang ang pagtatalaga ng mahigit 70,000 na kapulisan sa mga pangunahing simbahan at iba pang lugar na dinadagsa sa buong bansa. Sa pahayag nitong linggo ni PNP Acting Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartatis Jr., mas pinaigting din ang pakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan, mga opisyal ng barangay at pamunuan ng mga simbahan para matiyak na ang pamamahala sa dami ng tao at kahandaan sa anumang emergency. Tututukan din ang posibleng nakawan, pandurukot at pagsasaayos ng daloy ng trapiko sa mga matataong lugar sa simbang gabi mula December 16 hanggang December 24 na isang misa de Gallo sa bisperas ng Pasko. Nilinaw ni Senador Robin Padilla na hindi na siya tatakbo sa 2028 elections matapos mag-viral ang hiling na line-up na isang content creator at Duterte supporter. Sa kanyang post, ibinahagi ni Sir Jack Argota ang line-up ng mga gusto niya maging senador sa 2028 kasama si Vice President Sara Duterte na tinutulak niya maging presidential bet. Sumagot naman si Padilla at sinabing maraming salamat po pero wag niyo po akong isama sa line-up at hindi na po ako tatakbo sa 2028, mabuhay po. Nakiusap pa si Jack sa senador na baka pwede raw siyang maging vice presidente ni BP Sara. Marami naman taga-suporta ni Padilla na lungkot sa desisyon ng senador. Laban lang Sen, kailangan ka ng taong mahirap na tulad ko, mag-aasam na umayos ang gobyerno. Wag naman po sana, Senador, brother, kailangan ka po namin na mataga Mindanao. Maawa po kayo sa amin, taga Zamboanga City po, todo suporta sa inyo. Wag po, Sir Idol, mababawasan po ang Senado na tapat. O ng tapat magserbisyo at ang puso ay para sa mamamayan.
Magandang balita dahil pagsapit ng taong 2026, maaring sakupin na rin ng zero balance billing ng pamahalaan ang ilang local government unit hospital sa bansa. Ito ay ayon sa Department of Health matapos na isama ng Senado ang 1 billion pesos budget para sa pagpapalawak ng programa na sa idinaos na Bicameral Conference Committee meeting. Kaugnay nito, nagpasalamat si DOH spokesperson Albert Domingo sa Senado dahil nagpasok sila ng zero balance billing expansion sa local government unit hospitals. Kaugnay nito, sinabi ni Domingo na nagdarasal sila na madagdagan pa ang alokasyon. Ilan anya sa mga kandidatong LGU para dito ay ang Sarangani, Laguna, Aklan at Benguet. Tinitignan na rin umano nila ang Pampanga, Bataan at Quezon. Batay sa datos, mahigit 1 billion na Pinoy ang nakinabang sa zero balance billing policy ng pamahalaan sa loob lamang ng 7 buwan. Hindi nagkaisang Sandigan Bayan 3rd Division sa pag-absuelto kay dating Quezon City Mayor Herbert Bautista sa kasong graft kaugnay ng 25 milyong bayad para sa solar power system at waterproofing na isang gusali ng Quezon City Hall. Sa kanyang dissenting opinion, iginit ni Sandigan Bayan Justice Carl Miranda na dapat matulan si Bautista kasama si dating City Administrator Aldrin Acuña o Cunha dahil sa pagpapalabas ng bayad sa Signet Energy and Power Asia kahit hindi pa nito natutupad ang lahat ng obligasyon sa kontrata, partikular ang net metering system. Sa desisyon ng mayorya, pinawalang sala si Bautista matapos sabihing umasa lamang siya sa rekomendasyon ng matauhan kabilang si Cunha. Sa police report, nagpasaklolo na sa pulis ang groom-to-be sa pagkawala ng kanyang 30 years old na fiancé na bibili lamang dapat ng kanyang bridal shoes noong December 10 sa barangay North Fairview, Quezon City. Nakatakda sanang ikasal kahapon, December 14. Nag-alok ng 20,000 na pesos na pabuya ang pamilya para sa sino mang makapagbigay ng impormasyon ukol sa kinaroroonan ni Shira Di Juan, na huling nakita sa isang waiting shed sa tapat ng isang gasolinahan sa barangay North Fairview nitong Miyerkules bandang 1:37 ng hapon. Ayon kay Mark RJ Reyes, fiancé ng nawawalang babae, bibili lang ng bridal shoes ang babae sa isang tindahan na malapit lang sa kanilang bahay. Inatasan ni QCPD Director Police Colonel Randy Glenn Silvio ang Criminal Investigation and Detection Unit upang imbestigahan ang nasabing insidente. Sa ating balita sa Bayang Dagat, 2 katawan na sawi habang 9 na estudyante ang nasugatan nang walang habas na mamaril ang isang hindi pa nakikilalang suspect sa Brown University sa Rhode Island. Dahilan upang isa-ilalim sa lockdown ng buong campus noong Sabado. Nangyaring insidente sa Barus and Holy Building ng universidad kung saan may isinasagawang pagsusulit ang mga estudyante. Ayon sa mga otoridad, 8 sa masugatan ang nasa stable ng kalagayan habang sumasailalim sa operasyon ng isa pa dahil sa tinamong sugat mula sa pamamaril. Samantala, inilarawan ng suspect bilang lalaking nakaitim at nananatili pa rin at large. May 4 na rang pulis kabilang FBI ang rumisponde sa lugar. Mananatili nakasalang eskwelahan habang nagpapatuloy ang investigasyon. Dumako naman tayo sa mga balitang lokal. Inumpisa na ng provincial government ng Pangasinan ang 10 taon na River Rehabilitation and Flood Mitigation Project. Ito ay mag-uumpisa sa pamamagitan ng desiltation sa major river systems. Ayon kay Governor Ramon Gico III, ang dredging ay mag-uumpisa sa Limahong Channel sa Lingayen at sa Nayum River sa Dasol. Ang nasabing proyekto ay kolaborasyon ng mga national agencies at mga local government units at sila ay sumusunod sa environmental laws at istriktong minomonitor naman para ma-prevent ang overdredging. Ang nasabing inisyatiba kasama dito ang inland dredging, solid waste management, riverbank tree planting at support sa local clean-up drives. Ang new flood management department ay ipinatayo para naman mag-oversee sa long-term efforts ayon kay Governor Gico. Ramdam na ng mga children with disabilities at persons with disabilities ang Kapaskuhan sa pagpapatuloy ng pagdiriwang ng ika-63rd birthday
ni First District Congressman Arthur Celeste. Lubos na naging kasayahan ng mga CWDs at PWDs sa mga pinamahaging pamasko ni na Congressman Art at ng kanyang may bahay, si Chloe at may Mayor Art Brian at ng kanilang buong pamilya. Dagdag pa rito ang live band performance, entertainment, numbers, raffle draw at iba pang surprise ng papremyo. Pinadama naman sa mga PWDs ng kanilang mainit na pagbati at pasasalamat sa Manang Uno Distrito sa kanyang patuloy na pagpapahalaga sa kanilang sektor at sa kanyang maayos, tapat, mapagkalinga at walang sawang pagsiservisyo sa bawat alaminyan. Sa lungsod ng San Carlos, nagsagawa ng induction ceremony at Christmas party ang lokal na pamahalaan para sa mga PWDs o mga persons with determination sa nasabing lungsod. Ang lokal na pamahalaan sa liderato ni Mayor Julier Resuello kasama si Vice Mayor Box Resuello at ang buong sangguniang panlungsod ay naglalaan ng mga programa at proyekto para sa pangangalaga sa kapakanan ng mga PWD o ng PWD sector. Dumalo sa nasabing programa si Councilor Bido Reyes at Secretary to the Mayor Juliano Nazareno Resuello. Ang buong Health Department ng LGU Bayambang na kinabibilangan ng RHU 1, 2, 3, 4, 5, 6 at MNAO umani na 5 parangal sa idinaos na Gawad Kalusugan 2025 ng DOH Region 1 noong December 11 sa Speaker Pro Tempore Francisco Ortega Convention Center sa San Fernando City, La Union. Pinangunahan ni Municipal Health Officer Dr. Paz Vallo ang malugod na pagtanggap ng mga sumusunod na pagkilala. Banuarte Salon at Award, first place, Best Safe Motherhood Program Implementer. Palbayani Award, Newborn Screening Exemplary Award. Banuar Iti Salon at Award, Best Nutrition Program Implementer. Banuar Iti Salon at Award, Best Food and Waterborne Diseases Program Implementer. At sila rin ang Best Integrated Clinic Information System Implementer. Pinangunahan ng presidente ng First Spouses League of Pangasinan at First Lady Ginang Maan Tuason Gico ang pagbubukas ng Children's Christmas Village sa Capitol Compound, Lingayen dito sa lalawigan ng Pangasinan. Bahagi ito ng mas masayang pagdiriwang ng Kapaskuhan sa Kapitolyo. Nagkaroon ng iba't ibang palaro hatid sa mga bata. Ang Children's Christmas Village ay taunang isinasagawa ng pamahalaang panlalawigan sa pamumuno ni Governor Ramon Gico III, katuwang ang First Spouses League of Pangasinan na layong ipadama sa mga bata ang masaya at makulay na Pasko. Paskong ang galing, Pangasinan nagniningning. Napuno ng mainit na hiyawan mula sa mga taga-suporta na bawat kalahok ang sinagawang semi-final round ng ugnayan sa Pasko 2025 noong Biyernes, December 12 sa Mangaldan Public Auditorium. Kinilala at nasalamatan ni USP Focal Person Emmy o Ernie Quizon na mga bumubuo ng Working Committee ng USP 2025. Nagandog na special numbers na USP 2024 Grand Finalists James Brian Estayo at Juliana Gaile de Guzman na higit na nagpakulay sa programa nung nabanggit na gabi. Pamanas rin ang pagsuporta si Municipal Administrator Attorney Teodoro Cerdan, Chief Admin Officer Designated Helen Aquino at Councilor Russell Dave Simorio at Councilor Attorney Lea Evangelista. Sa bayan ng Kalasyaw, pinagbibigay alam ng lokal na pamahalaan na ang Rural Health Unit 2 sa Barangay Bunlag, Kalasyaw ay pansamantalang isasara dahil sa ginagawang renovations at facility improvements. Ito ay bahagi ng patuloy na dedikasyon ng lokal na pamahalaan na bigyan ng mas ligtas at mas epektibong serbisyong pangkalusugan ang mga taga-Kalasyaw. Humihingi rin ang lokal na pamahalaan ng paumanhin sa anumang abala na maidudulot nito. Lubos naming pinapahalagahan ang inyong pasensya at pag-unawa habang kami ay nagsisikap para sa mas pinabuting serbisyo para sa lahat. Pahayag ni Mayor Patrick Agustin Karamat. Dumako naman tayo sa mga balitang pampalakasan.
Nakahirit pa ng rubber match ang defending champion University of the Philippines matapos nilang kalusin ang De La Salle University sa score na 66 kontra 63 sa Game 2 ng UAAP Season 88 Men's Basketball Tournament Finals na nilaro sa Mall of Asia Arena sa Pasay City kahapon. Sinandala ng Fighting Maroons si Jerry Abadiano sa clutch upang manatiling buhay sa asam nitong titulo at isagad sa Game 3 ang kanilang best of 3 match laban sa last year's runner-up na DLSU. Nasilayan ng 22,412 na fans na nanonood ng live sa MOA ang pag-akay ng 5th-year guard mula sa Iloilo na si Abadiano sa kanyang team UP. Samantala, bagamat wala pang official release, ang overall medal results ay nalampasan na ng Pinoy para athletes ang inaasahan sa kanila sa 2025 Asian Para Games na nagsara kahapon. Humakot ang Team Philippines ng 8 gold, 14 na silver at 8 bronze medals na mas marami kumpara sa nakolektang 1 gold, 6 na silver at 2 bronze sa nakaraang edisyon ng Asia Para Games nung nakaraang taon. Sumayaw mo na ating newscast, ating todo balita at komentaryo. Kami po yung matagapagbalita. Ako po si Susan Valdez daw. Ako naman si Liway Manantan, iparagire ang oras alas 5:21 ng umaga. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Bingo Plus. Download Bingo Plus app now on Google Play and Apple App Store. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly, keep it fun. Magandang araw po sa ating lahat, sa ating mga bisita. Inaanyayahan ko po kayo sa aming lungsod ng Alaminos para po mabisita at ma-experience ang ating mas pinagandang 100 Islands. Marami na pong pagbabago sa ating mga isla at sana makita namin kayo dito sa aming lungsod para po makapag-swimming, makapag-enjoy kasama ang inyong barkada at ang inyong pamilya. Tara na! Dito sa Alaminos City para sa ating 100 Islands. Ang patuloy na pagpapaganda sa 100 Islands National Park at lungsod ng Alaminos ay pinangungunahan ni Mayor Art Brian Celeste. High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod. Ni Mrs. Flor de Lisa Barbosa, ti Rosario, Santiago City. Agtawenak ti 63. Manungatawan nga aglutluto ako, tada karinderyak. Mariknak agpipikal. Ti imimak iso nga nangagak ti radyo, dato'y agas nga pao di arko. Pinadas ko. Mayat ti epekto na. Duti food supplement nga napadpadasa ko. Awan ti epekto na. Dato'y pao di arko, idi nagtumarak, manungal daw lang, han nga agpipikal ti imakon. Awisen kay nga mangpadas, tapno maikatmat, dagita rik-rik na inyo, saksakitin nyo. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau di Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Masayang pagbati po sa inyong lahat, mga minamahal kong kababayan. Sa taong ito, maaga niyo pong ibinigay sa akin ang inyong regalo sa Pasko. Ito ang muling pagsuporta at paghalal niyo po sa akin bilang gobernador ng minamahal nating lalawigan ng Pangasinan. Kaya naman, ang akin namang regalo po sa inyo ay ang pangakong lalo kong pagbubutihan at pagsisikapan ang posisyong ipinagkatiwala niyo po sa akin. Sa mga susunod pang taon, lalo po nating pagbubutihan kasama ng ating mga lingkod bayan ang mga programa para sa inyo. Kalusugan, kabuhayan, edukasyon at kapakanan. Naway, ipagdiwang nating lahat ang Pasko na may saya kasama ng ating pamilya at salubungin natin ang bagong taon na may pusong Pangasinense. Ipagpatuloy natin ang galing ng Pangasinan. Maligayang Pasko at manigong bagong taon. Hoy Suki! Manahanap kayo na mamuran sa saliwan? Malinis tan sariwan panangan para at agaw-agaw yapon siya no walay okasyon? Walay suggestion meet si kayo.
Galila at Macador Market. Yatiman, makasaliw na mamura. Sariwa, tan malinis, yasasaliwan niya karne na baboy tan baka. Manok, sira, pising, tan nanduruman Ricardo para at panangan. Narumog yumat at Macador Market susaliwan na dry goods, groceries, panangan, tan walamat sulakuan na prutas. Anthony Serenso alagaran nyo. Gawa yun nanduruma supon sa'yo agaw-agaw at Macador Market. Lukas agaw-agaw sa Macador Market. Manlapot alas 4 at palbangon. Anggad alas 8 yalabi. Bisita kila at Macador Market. Galvan tan Zamora Street. Jad Downtown at Syudad na Dagupan. DWIC. Liway Manantan at Isusan Yadaw sa Todo Balita. Oras na po natin mga kaibigan, alas 5:25 na po ng umaga sa pangalawang bahagi ng Todo Balita. Kasama nyo pa rin, Liway Manantani Paragiren. At Susan Valdez daw. Kalagitnaan na ng buwan ng Disyembre, ngayon ay December 15, sweldo. Para Lunes po, may regular session po ang mga sanggunian palalawigan, dito sa lalawigan ng Pangasinan, ang mga sangguniang panlungsod at saka sangguniang bayan. So, diretso po ang trabaho po nila. At saka dahil Lunes, ang mga empleyado po ay kailangan umattend sila sa mga flag raising ceremony, mga flag raising program. Next week yata, anong tawag nito? Ay, hindi holiday. Next week yata wala ng session. Parang ito yung nila. Last session day nila ngayon. Ngayong araw ng 15. Kasi 22. Kasi sinasabi lagi naman ni Vice Governor, wala silang recess. Oo, pero kaya lang wala silang session. Wala silang session. Pero pwede naman, just in case na kinakailangan, pwede silang magtawag at mag-hold ng special session. Kasi pag yata nagse-session pa rin sila pero Zoom na, yung para siguro mabilis na lalong-lalo na kung wala namang wala namang naka-agenda. Samantala, mamayang gabi, ngayon ay December 15, so mamayang gabi, umpisa na ng simbang gabi. Ito po yung schedule naman sa Kapitolyo, sa provincial government ng Pangasinan. Sabi po dito, sama-sama po tayong makiisa at makibahagi sa Aligando, the Capitol, simbang gabi, mula December 15 hanggang 24. So ito po yung schedule, Aligando de Capitol simbang gabi, December 15 hanggang 23, ang oras po ay alas 5 ng hapon sa Capitol Plaza. Sa December 24, ito na yung bispiras, 6 p.m. sa Capitol Plaza. Yan. Ano yung Aligando? Ang Aligando isang traditional epic Pangasinan Christmas carol. So parang derived from the Spanish word aguinaldo or gift. Parang kulang na lang caroling. Buhay pa yung buhay pang caroling. Oo, may mga nagka-caroling pa rin. Minsan may mga bata na 3 sila. Ayan, dumaan dun sa bahay namin. Maayos naman yung pagkanta nila. Sabi ko, kanta nga kayo ng yung lumang kanta ng Christmas. Lalo nagkakaroling. Kasi yung kinakanta nyo, kanta dun sa dun sa TV network. Pinasikat nila yan. Meron naman ay yung hirap na hirap sila dun sa ang Pasko ay sumapit. Meron yung kagabi sa amin, mag-isa lang siya, pero malakas lang yung kanyang Ewan ko nung ginagamit niyang pang patug-patug tudkin to. Tapos sabi ko, mag-practice pa kayo ng ibang kanta. Para paglipat nyo sa kabilang bahay, ibang kanta naman, hindi yung pare-pareho yung naririnig. Pero yung Aligando, naalala ko to, noon, one time, nung andun, palagay ko high school or college, pasado alas 12 ng gabi, daling araw, tahimik na lahat, sarap ng tulog, may kumakanta, Pangasinan. Ito hindi ko alam kung ano yung title nito, ito na siguro yung bahagi ng Aligando o kung yun mismo yun. Ang sarap pakinggan, lalo tahimik ang lahat. Oo. Tapos, parang iisang boses lang o ilan sila. Gandang pakinggan. Ito yung mga traditional na na umaalingaw yung boses yung sa madaling araw. Anong tawag nila doon kapag kayo mga manyanita, parang yung mga nagmamanyanita, ng ganda-ganda pakinggan. Yung sa madaling araw sila kumakanta.
Ayan, pero Aligando. Yun, ito yung kanilang Aguinaldo. Parang wala, Aguinaldo nga. Aguinaldo. So, masa pa tayo. Marami Aguinaldo darating pa. So, Importante po sana wala ng ilang araw na lang, mahigit 2 linggo na lang ang natitira bago mag-2026. Sana wala ng bagyong pumasok. oo. Wag naman na please. Si Yulman, di naman Wala na. Ayan. Pero dahil nga ngayon, Manggabi ilang days na lang dyan sa ating dyan sa ating 9 days ba, ka Edwin? Hanapin natin. Bakit yung ating Facebook live parang ito? Ayun, 11 days. Hindi. Nung pa to eh. Ayaw lumabas kanina pa. 10 days. Ayun, 10 days Ayan, na lang. 10 days bago ang Pasko. Ayan, 10 days na lang. Ayan, wala pa akong pansahog dun sa aking spaghetti. Ayan. 500. Kakasya na yun. Ay, maraming Kakasya salamat yan. pala sa mga sa SM Malls. Sa saya na ihinatid nyo po. Oo, tanong sa akin, nanalo ka? Hindi. Yung sunod, nanalo ka? Hindi rin. Ako nanalo. Ako ilang games bago ako nanalo. Oo. Tayo naman gusto nating makisaya. True. Kaya join ng join. Oo. Parang yung enjoyed ako doon sa first time ko sumali yun sa Alaminos. Hindi ako sumasali, nanonood lang. Sali nga ako. Parang lagi na lang akong nanonood. Nag-enjoy naman ako, 'di ba yung sabi ko, hindi naman siguro mahirap to kasi maraming laro na napapanood ko na kaya ko rin 'yun. 'Di ba? Sabi nung isa, naku, di ko na kayang tumakbo. Walang takbuhan to kasi pang pang senior, sabi ko. Yung pala may takbuhan din, ang layo niya talaga. Para siyang brisk walking. Yung iba talaga tumakbo Hindi ayaw kong tumakbo kasi pag tatakbuhin ko yon, hindi na ako makakabalik kasi pag doon pa lang hinihingal na ako, hindi na ako makakabalik. Kaya gamitan mo ng Technique. Technique, power of mind. Ayan. Pag ganyang mga may mga parties, may mga activities at may mga pa-games, join lang. Pero ang pinakamasaya palagi sa mga games na ganyan, yung Bring Me. Dahil lahat binubuksan ang kanilang mga bag. Bago yun Bring Me to Jerusalem. Bring Me to Jerusalem. Ayan. Ganang sa yun, audience participation. Oo, masaya yun. Okay, dahil ngayon ay holiday, maraming mga traffic everywhere. Talagang traffic everywhere. May tips naman ang Ayan, sa Christmas season. Oo, may tips naman ang PDRMO sa lahat para sa tips daw para maiwasan ang holiday traffic. Unang-una, huwag bumiyahe during peak hours. Umalis ng maaga sa umaga o hating gabi upang iwasan ang matinding traffic mula alas 4 hanggang alas 8 ng gabi. Ibig sabihin, unahan mo yung traffic. Parang ganon. At gumamit ng mga traffic apps, kung hindi ako marunong nito, gumamit ng traffic apps para makita yung mga rutang may bigat na trapiko at mapagplanuhan ng maayos ang biyahe. Pero alam naman na natin kung saan yung mga matraffic Oo. Sa iwasan na lang yung mga yun. O kaya yun, tama yun, yung oras, kung kaya yung mas maaga na bumiyahe o dumaan sa matraffic na lugar, gawin niyo. Kung okay lang sa inyo na magpa-late ng konti, enjoy nyo yung Pag galing kayong Lingayen sa Pangasinan, join nyo muna yung yung mga pailaw doon sa Capitol Complex, Children's Park, at saka kumain sa food hub. Tapos, pagod na yung matao nun, pwede ka na umuwi. Pagod ka na rin. Pagod ka na rin. Ugaliin ang pag-check ng panahon. Bago umalis daw, i-check ang lagay ng panahon para matiyak na ligtas ang iyong pagbiyahe. Kasi palagi pa rin umuulan-ulan yan. Bigla-bigla na lang. Hindi ang mainit maghapon. Selective. Tapos bigla na lang aambon. Ikaw magdadalawang isip ka, magdadala ba ako ng payong? Kung magdadala ako, dagdag bigat sa bag. Ayan. Kaya selective pati pati ulan. Oo, selective kasi 'di ba nung nasa Urdaneta tayo, umulan sa Kalasyaw. At saka ang lakas ng ulan sa Tondaligan. O, diba? Alas 5 pa lang yata ng hapon. Talaga?
At maging alerto daw at pasensyoso kapag nasa gitna ng traffic, panatilihin ang iyong mata sa kalsada at magbaon ng mahabang pasensya. Pasensya. Yun. At magbaon na rin kayo ng tubig para pag inuuhaw, meron kayong inumin. Mm-hmm. At saka, mag-download kayo ng mga games ng Candy Crush sa inyong cellphone para meron kayong pamatay oras. Pero ang pinakamitindi kasi pag dito sa Central Pangasinan, ewan ko ba kung bakit palaging gano'n, dyan sa may Binmalay, malapit sa Manat. Heavy traffic palagi. Kung minsan hanggang abot siya dun sa may Bangsal. Kasi yung tulay maliit, ay parang good for lang. Masikip yung tulay. Pero pag nakalampas ka na sa Manat, hay na. Siguro pag naluwangan na yung tulay, mukhang luluwangan eh. Pag naluwangan na siguro yung tulay, madadali na yon. Doon lang naman talaga. Pagkatapos nun, wala na. Pero nagkukosya talaga ng sobrang traffic. Ayan. Pero yung mga iba rin, para rin maiwasan din ang traffic, ngayon, lalo din sa Dagupan, alam mo na kung saan yung bandang traffic din dyan sa downtown area, kung saan nandyan yung mga kabuhayan, pangkabuhayan, Baratillo, at yung ano-ano pa. So, iwasan na rin dyan yung area na yan. Dito sa may Tambak, malapit sa traffic. Nag-ano pa rin ba dyan? Hindi na. Wala nang traffic dyan. Kasi tapos na yung construction nila. Mata-traffic lang dyan kapag ka dulap. Hindi man nila minundalan. Pero Tambak. Kung kayo po ay nasa downtown at uwi po kayo hanggang traffic, madadaanan nyo, tapos wala naman kayong mabigat na dala, mas mabilis kayong makarating papuntang traffic area from downtown. Maglakad na lang kayo. Mm-hmm. Pero ngayon, kumustahin na kaya natin yung presyo ng mga bilihin ng gulay. This time siguro medyo gumaganda-ganda na yung presyo kasi yung mga nakalipas, hindi na nga maganda yung gulay. Hindi pa maganda yung presyo. Ayan, yung last Saturday, nakabili ako ng ampalaya, medyo maganda na siya, 80 ang kilo. Oo. Yan. Yung naman, bumili ako ng sibuyas. Essential kasi pag sa kusina natin. Sibuyas, bawang, luya. Ayan. Paminta, samahan mo na rin paminta. At saka asin. Ayan. Ayan yung mga essentials. Bumili ako, magkano to yung isang atado? 20 pesos po. Bumaba na ba yung presyo? Bumaba na daw. Naglalaro na sa 70, more or less 70 pesos per kilo. Ay, talaga? So, 77, sabihin na natin 70 hanggang 100. Bumaba na, malaki yung binaba. Hindi pa ako nakabili nun very good ng naman. ganong presyo. Dahil yan nga yung essential, lalo na maraming iluluto nitong Pasko at bagong taon, kailangan yung bawang at saka luya. Hindi ko natanong kung kumusta naman kung bumaba yung sibuyas, bumaba na rin siguro yung bawang. Si bawang parang siya sa presyo niya steady lang siya. Yan. At yung karne, sabi naman nila, sapat naman daw ang supply ng karne. Ayan. Ang lang ngayon talaga yung isda. Ewan ko kung nagmura na kasi nung nakalipas, hindi mo gugustuhin magkumain ng galunggong. Kasi mahal. 360 kantura. Di magkarne ka na lang. Although magsasawa ka rin naman, lalong-lalo na yung mga hindi mahilig sa karne, talagang gusto talaga nila isda. Pero humanap ka na lang na ibang klaseng isda. Yung pinsan ng galunggong. Ibang isda. Bangus. Bangus. Pinsan ng galunggong. Ay, pa? Tilapia pag local. Ayan. Ang galunggong kasi sa sa deep sea siya Ang bangus tsaka pangalan nito, tilapia. Ito po ay sa fish ponds o kaya ang bangus sa fish pen. Marami, lalo na yung bangus, kaya lang mahal. Ganun lang talaga, gusto mong makatikim. Mas mahal po yung kakain ka sa karinderya, magkano yung isang slice ng bangus? 50. Lang yun, 1/3 na bahagi lang ng bangus. Mas masaklapan niya kung 1/4. Mas maliit. Pero ang 1 kilo, nasa magkano na ba? 200? Ang bangus? 150? Depende kung saan ka bibili. Kapag dito kasi ako bumibili lately dito, 200 pa rin. 200 pa rin Siguro dun sa mga 180. Taas pa rin. Pero mataas ganun pa rin talaga.
Parang bumalik lang sa dating presyo bago ang Typhoon Uwan. Parang ganun din lang. Kaya swerte nung mga may-ari ng mga fish ponds at mga fish pens na hindi naapektuhan o hindi gaanong naapektuhan ng Typhoon Uwan. At swerte rin nung nakabili ng bangus na 30 pesos ang kilo. Yan yung kinabukasan ng kinabukasan ba ng storm surge at saka nung bagyo, nakawala yung mga bangus. Kaya pasipagan sila na nag-fishing sa mga ilog. Anyway, pagbati po, congratulations and happy wedding and best wishes kay Ruskin, Mr. and Mrs. Ruskin and Katrina Agas. Ito yung si Ruskin, anak ni classmate, si Rose at saka ni Ray. Kinasal sila kahapon. Late afternoon. Ayan, matagal na silang girlfriend, boyfriend. Ayan, congratulations at napakasaya yung celebration kagabi. At syempre, binabati ko rin yung nakikinig pala siya palagi si classmate Manuelita, si Piwi Garcia. Magandang umaga at sa mga kasamahan mo dyan sa bahay. Kay classmate Delia, good morning din. At din si classmate Jerry at saka si Tess Bauson. Sino pa ba? Si Teresa. Good morning. Ayan, belated happy birthday naman kay Congressman R. Celeste, 14 ng kanyang birthday. Pero kahapon din. Pero ang celebration niya is the usual. Nagse-celebrate siya, nagpapakain siya hindi niya nakakalimutan yan sa BGMP. BGMP Burgos, ngayon nadagdagan, meron ng Alaminos. At nadagdagan pa rin, binigyan niyang kasiyahan yung mga PWDs at saka CWDs na ngayon ang tawag ay persons with determination. Ang hirap na may memorize yan. Para ayaw na nilang gamitin yung word na disability. O di nga, pag meron kang card, meron akong determination card. Hindi may discount. Ayaw nila ng disability. Meron kang PWD card. Ano yan? Determination card. O di ba? Talaga lahat na lang pinapalitan talaga nila. Hindi ko talaga makalimutan yung yung ambulansya. Anong pangalan nito? TOV. Patient Transport Vehicle. Ayan. Di ba? TOB. Transport, Vehicle. Patient. PTV. PTV. Sabi ko, ano kaya to? Tapos nakita ko sa likod, ambulance. Ambulance lang siya. Pero ito nga, di ba? POD. Persons, PWD. Persons with determination. Ayan. Kaya nga sabi nga, pag may card, paggawa ka ng card. Meron akong determination card. Hindi na nila tatanungin, ano po yung disability nyo? Wala akong disability. Determination meron. Determined nga ako na meron akong disability. Determined to live normal. Ayan. So, sa inclusivity nga sa lahat-lahat. Congratulations din sa bahay ng Kalasyaw dahil dun sa kanilang napakasayang street party na talagang nag-enjoy yung mga taga-bayan ng Kalasyaw. Sabi nga ni Mayor Patrick Karamet, kinonfine lang nila sa isang area. Ito nga yung sa may tapat ng, yung stretch na yon, tapat ng Victoria's Magic Mall. Yun lang yung area. Pero ganyan talaga, pag may mga malalaking event, nakakaapekto sa daloy ng trapiko. And congratulations din sa lungsod ng San Carlos dahil naman sa kanilang activity, yung unveiling ng FPJ statue doon sa may FPJ Park, yung kanilang San Carlos City Esplanade sa Barangay Bukbok. Yan, naghahanap pa ako ng mga pictures na ipopost naman. Hindi pa siguro na ipost ng ng San Carlos City Information. Kasi ginanap din kagabi. So, nagkaroon din pagkatapos ng unveiling, nagkaroon din ng party dahil meron ding banda na handog naman. I think yung statue was funded, and even the park, the Esplanade, was funded by Congressman Brian Poe Lamanzares at ni dating Senator Grace Poe.
Ayan, dahil ang ama ni Senator Grace Poe, si FPJ, ay tubong Kawayan Kiling. Barangay Kawayan Kiling dyan sa San Carlos. Ayan. Marami pang mga events. Mag-uumpisa pa lang naman yung activities, celebration ng City Fiesta ng lungsod ng Dagupan. Plus, syempre, ang isang big event. At ito namang birthday bago matapos ang taon ni the former speaker, JDV. Yan. 26. At saka syempre ni former mayor, ayan, Brian Lim. Okay, sa mga kaibigan, ang bilis po na oras natin. Ganap na po alas 5:45. Is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Ladies and gentlemen, the new face of your favorite restaurant in Dagupan City. The original party place in town. The Music Warehouse Club, Dagupan City. No need to go to Manila's top bars like Silo and BSK Club. Dagupan has it all. Fully air-conditioned with free entrance, free parking, and restrooms for all. Doors open at 7 p.m. Do well, live well, and dress really well. Find us at Paris Street, Barangay Pogo, Chico. Contact us at 075-522-2617. Reserve your tables now. Masayang pagbati po sa inyong lahat, mga minamahal kong kababayan. Sa taong ito, maaga niyo pong ibinigay sa akin ang inyong regalo sa Pasko. Ito ang muling pagsuporta at paghalal niyo po sa akin bilang gobernador ng minamahal nating lalawigan ng Pangasinan. Kaya naman, ang akin namang regalo po sa inyo ay ang pangakong lalo kong pagbubutihan at pagsisikapan ang posisyong ipinagkatiwala niyo po sa akin. Sa mga susunod pang taon, lalo po nating pagbubutihan kasama ng ating mga lingkod bayan ang mga programa para sa inyo. Kalusugan, kabuhayan, edukasyon at kapakanan. Naway, ipagdiwang nating lahat ang Pasko na may saya kasama ng ating pamilya at salubungin natin ang bagong taon na may pusong Pangasinense. Ipagpatuloy natin ang galing ng Pangasinan. Maligayang Pasko at manigong bagong taon. Your life, maaasahan mo tapat ako sa aking pangako. Para sa compulsory insurance coverage for agency-hired migrant workers, Fortune Life Insurance. Securing your tomorrow today. Hoy mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon? May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano pang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown Dagupan City. DWIZ Liway Manantan at Isusan Yadaw sa Todo Balita. Oras na po natin mga kaibigan, alas 5:49 na ng umaga. Alam po natin yung effect po ng Typhoon Uwan, lalo na yung storm surge, lalo na sa mga coastal areas. Ito ay nagtaas ng napakaraming buhangin at yung kanyang tubig, yung alon, yung tubig umabot sa napakalayong lugar. Siyempre, ang isa sa mga matinding naapektuhan ay kasama na dyan ang Lingayen. Itong Baywalk, hanggang sa may Binmaloy, dito sa
sa Dagupan at saka San Fabian. So yung pagkatapos nung ceremonial lighting ng mga Christmas lights at yung giant Christmas tree dyan sa may Capitol Complex, dyan sa Capitol Plaza, nagkaroon ng pagkakataon na makapanayam si Governor Ramon Gico III. At isa sa mga natanong at kinumusta yung naging effect nga nung storm surge na napakataas yung buhangin. Parang may bulubundukin doon sa may beach area. Pero meron bang adjustments o kung paano gagawin dahil ongoing na po yung construction ng convention center at saka yung Twin Tower doon naman sa area ng dating Training Center 1. So eto po, pakinggan po natin mga kaibigan si Governor Gico sa hindi lang patungkol doon kundi I think ganun din sa ibang mga usapin. Of parang gate mga yung mga floodgate and also pumping systems. And of course, yung drainage natin dito, pinapalaki natin to accommodate more yung mga runoff water. So, I think yun yung solution. We cannot do anything about the sea. And I think yung taas ng dagat, yung dredging is not really gonna affect it for me. I mean, I'm not a scientist, but kalamidad yun I mean, it's a natural occurrence. So, what we have to do is just prepare. And nag-hire po tayo ng coastal engineer. So, kumuha tayo, gagawa sila ng study, simulation, study nung ground doon because may mga esplanade tayong ginagawa dyan. So, I hope that that structure will also serve as parang dike, para kung may storm surge man, yun ang mag-absorb. But at the same time, it's gonna be aesthetically, pleasing, aesthetically harmonious with the master plan of the Capitol Complex. Okay, Gob, sa akin po, last na po. Gob, kasi massive ginagawa po sa Labrador yung signature campaign regarding sa nuclear power plant at nagkaroon na rin po ng statement po ang Archdiocese po ng Lingayen Dagupan. Your statement po, your thoughts po sa nuclear power plant po. Aralin ko muna yan, Sa akin lang naman, ang number one siyempre is yung safety muna. But of course, yung nuclear power is cheap per se in terms of direct cost. But of course, the capital expense is also very it's very costly, so to say. Wala po akong doon Sa akin lang, okay, kung may murang kuryente, basta safe, sustainable, and built in a place where hindi siya kumbaga prone sa mga calamities like earthquake and yung tidal wave and storm surge, okay naman siguro yun. We'll see kasi let's see the view of the international community on that. And of course, that of the national government. Of course, ang basbas kasi is kung ano ang direksyon at kumpas ng ating national government, yun ang siyempre susundan natin. Christmas message na po. Sa ating mga kababayan, maligayang Pasko. Alam ko na dumaan tayo sa ilang calamities, ang dami, Ang wish ko sana tumigil na. Lord, tama na yon, so we can have time to recover at ganoon din yung mga kababayan natin. So gaya ng sinabi ko, ito nga yung lighting natin inulan pa, that's why na-delay tayo ng more than an hour. So but this is just rain. Imagine what we have gone through nung huling-huli na lang yung uwan, unexpected. The winds are strong. But what we did not expect actually is the flooding and the storm surge. So, maski sa Orduha, walang kuryente, yung ibang mga facilities pinasok ng tubig. Yung season auditorium, pinasok, first time. Kaya we have to repair the very historical season auditorium. Actually, 100 years na siya sa 2027. Kaya nga po, ihahabol natin. So, yun yung mga dinaanan natin dito. Alam ko hindi ito
katulad nung naranasan ng karamihan ng mga kababayan natin na nagiba yung bahay, nawala yung bahay. No? So, rest assured that you have a government that, of course, would back you up. No? Hindi man sapat yung kaya naming ibigay, pero you have a government that will fight for you, and you have a provincial government that will be with you, no? Especially in times of crisis. No? I commend the BRRMO of the province. Very ready nung last meeting namin. So what else can we do? So we have done all other preparations. Let us just brace for impact. So which we did, at yun po yung result. So I commend them, even yung mga relief efforts, no? Even yung ating mga kababayan, they responded, no, na dun sa preemptive evacuation. May mga pailan-ilan nung bandang huli na forced evacuation na yung ginawa natin. But thank God, in spite of yung super typhoon na napakalaki, napakalawak ng breadth niya, no, yung scope niya. 0 casualty po tayo sa lalawigan. And the RRMOs, the LGUs, the respective DRRMOs of the LGUs, of course the barangay, and all the people, who also heeded the call to evacuate right away. And ang result po, wala pong Pangasinense na namatay nung kalamidad po na iyon. So maraming salamat sa inyo, and I know that gaya ng mensahe ko going back, it's a message of hope. Yung Christmas tree hindi na giba, hindi nabaha, hindi natumba. No, it's a message of hope and a message of salvation, no. Yun naman talaga ang buod ng Pasko, 'di ba? Yung kapanganakan ni Jesus na nagbibigay ng pag-asa, no, sa ating lahat. Okay, yan mga kaibigan, si Governor Ramon Gica III, yung iba pang bahagi. Meron pang ibang issues o mga usapin na naitanong po doon sa ibang are. Paparinig po natin sa inyo. Samantala mga kaibigan, meron pong notice of power interruption ang Central Pangasinan Electric Cooperative, at yan po ay makikita nyo sa kanilang Facebook page. Naka-schedule ngayong araw, December 15, mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Ilan lang naman yung affected dito. Yung sa San Carlos City, ito po yung sa M. Soriano, sa Ilang, Sitio, Kalungkong. Yun lang po yung affected. Yung isang schedule naman, mula alas 9 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon, ang affected ay Barangay Lawag sa Aguilar. Yun lamang po. At ang reason, purpose, right-of-way clearing, at saka yung sa Barangay Lawag sa Aguilar ay relocation ng pole and pole metering. At paalala pa rin ng Central Pangasinan Electric Cooperative at kanilang explanation to, implementasyon ng Republic Act 11976, yung pagpapadali sa pagbabayad ng buwis. RA 11976 or Ease of Paying Taxes in Electricity Bills of Senpelco. Ang layunin nito, paliwanag po ng Senpelco, pinaigting na digitalization ng sistema ng Bureau of Internal Revenue upang maging mas moderno at epesyente ang serbisyong buwis at maprotektahan at mapalakas ang karapatan ng mga taxpayers, pati na rin ang patas na pagtrato sa lahat. At bakit ito mahalaga? Ang RA 11976 ay inaasahang magpapalago sa compliance o kaya pagsunod sa pagbabayad ng buwis, pagpapabilis ng serbisyo at tutulong sa pamahalaan na mas epektibong makolekta ang tamang buwis nang hindi pinapahirapan ang mga nagbabayad nito. And meron na lamang po tayong 2 minuto bago mag alas 6 ng umaga. May tanong dito si Juliana Faye Castrense Padilla. Good morning po ma'am, magtatanong lang po. Ang GSIS Survivor Government National, may ibibigay ba na Christmas bonus? Thank you. Kala ko meron yata pag di ba? I-research po natin. Kasi kung SSS meron din ang GSIS. So lahat ng mga, kasi ang mga pensioner na SSS, lahat yan meron niyang 1 month bonus, equivalent nung kung magkano tinatanggap nila.
Ayan, kaya Pero ang sigurado, pwede na kayong pumunta, magdala ng sasakyan, papasok sa compound ng GSIS. Ayun, para... Dahil tapos na yung elevation ng kalsada dyan sa PNR Road at saka binuksan na nila yung gate na daanan ng mga sasakyan. Meron na ring approach na inilagay doon. So, pwede nang Doon magdala. nyo na-claim yung, yung inyong Christmas. Romulo Espinosa, good morning. Oscar Dolormente, Saldi Daduya, Ernesto Mosada, kay Juliana Faye Castrense Padilla, i-claim nyo na yung inyong bonus. At saka si Randy Manawis, Mamata and Tropa, good morning. Good morning. At kay DC Vian, at kay Tristan Wyatt Gulay, at si Cora Aquino at Kuya Marjan sa Barangay Tabang. Ayan, at saka siyempre si Nanay Dading, at saka si Sis Grace Matro, at saka siyempre si Madam Rose Marique. At siyempre, good morning ulitin ko ang aking classmate, si Piwi Garcia. Good morning. Kuya Benji Tan, magandang umaga. Belated happy birthday ulit. Yan, sobrang nabusog mo kami. Mga kaibigan, wala na po tayong sapat na oras. Natabayanan po ninyo, susunod agad. Early in the morning, makasama po ninyo si Karen Orly Navarro. Programang Todo Balita at Komentaryo, kami po niya nakasama. Sa technical side, si Ka Edwin Inong. Ako po si Liway Manantani Paragire. Ako naman si Susan Valdez Siadaw. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Bingo Plus. Download Bingo Plus app now on Google Play.